Hi guys, ako nga pala si Arim sa Kalam. Nagising nga pala ako ng alas 4 ng madaling araw dahil nagugutom ako. At tinignan ko yung pamilya ko, natutulog pa kaya ako na lang mag-isa lalabas kahit natatakot ako sa multo. Binuksan ko nga pala yung pinto dito, nakita ko yung labas namin, napakadilim. Pinatay kasi ni nanay yung ilaw bago sila matulog. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko na lang ito. Pagbukas ko, what the fuck, nakakita ako ng pogi sa salamin. At binuksan ko na rin yung pangalawang pinto namin para makarating na tayo sa kalsada. At nakita ko sa kalsada, ako lang yung mag-isa. Natutulog pa kasi yung mga tao. At nakita ko napakatahimik pala ng looban kapag mga tulog yung mga tao. Kaya nakakatakot maglakad na mag-isa dito. Minsan kasi may nakasalubong ako. Kwento ko lang sa inyo yung nakasalubong ko, nag-yosi kasi ako noon. Tapos may nakasalubong ako isang lalaki na kisinti sa akin. Pagtingin ko sa likod ko, bigla siyang nawala na parang bula. Iniisip ko na lang sa sarili ko, imahinasyon ko lang yun. Kaya hindi ako natakot at nagdire-diretso lang ako sa paglakad. At dito nga habang naglalakad ako, bibili sana ako ng pansit kila Kuya Owel pero sarado. Kaya nakarating ako dito sa tabi nila Ate Buneneng. Sa mga tagalooban dyan, alam kong dito rin kayo bumibili ng almusal kapag sarado dun sa kabila. Pero napakasarap din parehas kaya wala ang pagpipilian kahit kanino ka bumili dyan. Napaka-quality ng mga niluluto nilang sopas at pansit. Kaya ang binili ko nga pala dyan, sopas at pansit. 20 pesos lang, mabubusog ka na dahil ako lang naman mag-isa kakain. Yan lang ang binili ko pare. Dito nga naglalakad ako, kinikilabutan ako. Kasi sa bandang iskinita dyan, hindi ko na ituturo. Sa bandang iskinita dun sa dinaanan natin, may nakita akong isang puno ng mangga. Sa puno ng mangga na yun, may nakita ako minsan. Hindi ko kayo sa tinatakot pero kwento ko lang itong looban dati ay parang simenteryo daw to. Walang katao-tao, walang kabahay-bayan. Dito daw tinatapon yung mga pinapatay. Kahit kanino kayo magtanong dyan sa looban, kilala nila. At alam nila yung istorya ng looban. Kaya hindi rin basta-basta yung looban na to. Kung dito ka nakatira at dito ka lalaki, makakasanayan mo na lang din yung mga makikita mo sa kalsada ang dinadaanan mo. Hindi ko kayo sa tinatakot, pero natatakot ako. Simula nung bata pa lang ako, takot na ako sa multo, aaminin ko sa inyo. Pero nakasanayan ko na. Minsan pag naglalakad ako kung sino-sino nakakasalubong kong tao pero di ko alam pala multo na pala. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, itong looban nga pala katabi lang namin yung simenteryo. Kaya hindi ka na magtataka kung ano-ano makikita mong multo rito. Kaya bibihira yung mga taong lumabas dito lalo na paghating gabi. Lalo na ako, isa na ako dun. Takot ako. Dahil kung ano-ano nakikita ko simula nung bata pa lang ako. Pero wala sanay na ako. Dito na ako lumaki. At hindi ko rin kayang iwanan yung looban ng basta-basta lang. Dito na ako lumaki. Alam kong dito na rin ako mamamatay. Kung nagtataka kayo kung bakit ganito yung boses ko sa voice record, alam nyo, hindi ako pwede mag-ingay dahil madaling araw kong nire-record yung video na to. Kaya sana maunawaan nyo. Yan nga pala, sinisimulan ko na yung pagkain at magpapaalam na rin ako sa inyo. Maraming salamat sa panonood nyo ng video ko.